Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa ating choir. Salamat din po kay Milea. Ano ang panaman ni Lea Salonga? Amen. Talagang biniyayaan sila ng Panginoon ng magagandang tinig. Nakaka-bless, nakaka-inspire ang kanilang mga inaawit sa Panginoon. Nawa marami pang ganong mga awit mula sa kanila ating maririnig para sa kalwalatian ng Panginoon. Okay. Dahil bagong taon ngayon, tayo na ay dadako sa ibang series. At ang ating series ngayon ay patanong uli. At ito po yung tanong, paano sila naging aral sa atin ngayon? Ito po ay hango sa Romans chapter 15, verse number 4. Nais ko pong basahin sa inyo. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Or yung mga bagay daw na nangyari noon ay learning sa atin ngayon. Aral sa atin ngayon. Ibig sabihin natin dito, ang pag-uusapan natin ngayong 2024 ay yung mga Old Testament saints. Iisa-isahin natin. At ang pag-uusapan natin bilang bungad ng unang linggo ng taon ay itong si asawa ni Lot, Lot's wife. Tayo muna tayong lahat at tayo muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga ganitong pagkakataon na kami ay malayang nakakapanambahan sa inyo. Salamat Panginoon sa mga awiting aming narinig. Tunay nga Ama na kami ay napagpala, kami ay nagising ang aming espiritu at ihanda ang aming espiritu sa aming paikinig naman ng inyong salita. Salamat sa ganoong rendition ng choir na ihinahanda ang aming mga espiritu nang sa gayon Panginoon kami ay handa na tanggapin Panginoon ang makapangyarihang salita ninyo. Batid nyo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Wala kaming pwedeng itago sa inyo. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo. Pwede kaming maglihim sa tao. Pwede kaming magtago sa tao. Pero sa inyo, Panginoon, bawat aming galaw, aming ginagawa ay lantad po sa inyong harapan. Kaya kung kayo po, Panginoon, ngayong umaga ay makakasumpong ng aming mga mali, ng aming mga kasalanan na nagpapahirap ko minsan sa aming saloobin, forgive us, Lord. Patawarin nyo kami, linisin nyo kami, at ang bawat isa sa amin ngayon ay malayang makapanambahan sa Espiritu at katotohanan. Nang sa gayon, ang banal na Espiritu ay malayang makakilos sa aming buhay. Nang sa gayon, ang araw ng linggong ito ay talagang masabi namin, Panginoon, na kami ay nakapanambahan, kami ay nakapag-worship, kami ay nakapagbigay ng kaluguran sa inyo. Dahil kung hindi ganun ang mangyayari, Panginoon, sayang ang linggong ito. Kaya nasa sa aming mga pagpapasya, sa aming mga desisyon ng aming puso, kung ang pagsamba ngayon ay kaluguran sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, na maging kaluguran kami sa inyong harapan. At wala kami, Panginoong, magagawa kung kayo ay hiwalay sa amin. We need you, Lord. We need your guidance. We need your love. We need your forgiveness. We need your mercy. We need your goodness, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. At salamat din dahil kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kailangan din namin, Panginoon, ang kapangyarihan niyong magpagaling sa aming mga karamdaman. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. Nagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Are you happy this morning? Upo na po tayo. May nagtanong na mga Pariseyo sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa Luke chapter 17 verse 20, may nagtanong na Pariseo, ang tanong ay ganito, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, yun ang tanong nila, kailan daw ba darating ang kaharian ng Diyos? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, sabing ganoon sa Tagalog, ang kaharian ng Diyos
ay hindi paririto na magpakikita. Ano? Kung kailan darating. At sabi sa verse number 26, and as it was in the days of Noe, yun ang sagot ng Panginoon, sa panahon ni Noe, katulad ng sa panahon ni Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. Ngayon, ano ba meron? Tanong ito no? Ano ba yung meron sa panahon ni Noe? Ano meron? I-discuss ito ng Panginoon kung anong meron sa panahon ni Noe. Ano meron? Verse 27 ng Luke chapter 17. They did it. Parang Jaime, normal lang kumakain, normal. They drank, umiinom, normal. They married wives, nagsisipag-asawa, normal yan. They were given in marriage. Yung nagpo-propose, gustong magpakasal, normal yan. Amen? Baka ngayong taon nito, may magplano magpakasal sa akin. Sayang yung aking lisensya, hindi nagagamit. Until the day that Noe entered into the earth, and the flood came and destroyed them all. Ibig sabihin mga kapatid, normal yung pamumuhay nila nung panahon ni Noe. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagpaplanong mag-asawa. And then sabi ng Panginoon, hindi lang si Noe ang halimbawa ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Likewise also, as it was in the days of Lot. Sa panahon din ni Lot, ganon. They did eat. Normal, kumakain. They drank, umiinom. Normal uli yun. They bought, bumibili. They sold, nagbebenta. They planted, nagsasaka. They builded, nagpapatayo ng extension ng building. Normal. Normal po yung sinasabi dito ng Panginoon. Kaya lamang, normal yung pamumuhay nila at ginagawa nila, pero habang ginagawa nila yon, nung mga panahon na yon, namumuhay naman sila sa kasamaan. Wicked, sabi ng Bible, yung pamumuhay ng mga tao. At yung wickedness ng tao, palala ng palala. Verse number 29. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. May nagsasabi nung pandemic, nung may quarantine, dadating na raw ang Panginoon. Ang sabi ko hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating ng Panginoon, sa mga example dito sa Bible, walang social distancing. Walang quarantine. Nagsisipag-asawa umiinom, kumakain Kaya sabi ko, hindi pa dadating ang Panginoon. Kasi ito yung mga ibinigay na halimbawa ng Panginoon, panahon ni Noe at panahon ni Lot. Okay. Tapos bigla na lang, pinaulan ng Diyos ng apoy, brimstone or brimstone from heaven, and destroyed them all. Verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Kamukha, sabi ng Panginoon, yung pagdating ng kaharian ng Diyos, kamukha katulad doong panahon ni Noe, panahon ni Lot, ganoon. Yun yung pattern, sinasabi ng Panginoon. And then verse number 31, in that day, he which shall be upon the housetop, and his top in the house, let him not come down to take it away. Wag nang bumaba. And he that is in the field, let him likewise not return back. Sabi ng Panginoon sa panahong ito ng pagdating ng kaharian ng Diyos, wag niyo nang gawin ito. Kung kayo ay nasa housetop, wag na kayong bumaba. Kung kayo ay nasa bukid, wag na kayong umuwi ng bahay. Wag na. Anong sinasabi dito ng Panginoon?
sa pagdating niya, dapat handa na tayo. Hindi yung pagdating ng Panginoon, ay may nakalimutan ako dito, ay nakalimutan ko gawin, nakalimutan ko, hindi ko nagawa ito. Babawi pa naman sana ako sa Panginoon, hindi na ako nakabawi. Magtatapat pa naman sana ako sa Panginoon, hindi na ako nakapagtapat. Magtatapat na sana ako sa giving, hindi ako nakapagtapat. Magiging regular attendee na sana ako ng worship service at saka ng prayer meeting, hindi ko na nagawa. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung ikaw ay nasa rooftop, huwag ka nang bumaba. Kung ikaw ay nasa bukid, huwag ka nang umuwi ng bahay. Dapat pagdating ko, handa ka na! Ready na po ba tayo anytime dumating ang Panginoon? O nagpaplano pa tayo na next month na ako magiging faithful? Next time na ako babalik sa Panginoon? Alam nyo yung verse 32, ito na yung title natin. Biglang ginanito ng Panginoon. Verse 32, remember Lot's wife. Isa sa maalala mo sa asawa ni Lot, hindi handa. Lumingon. Pero hindi lang ngayon yan ang aalalahanin natin sa asawa ni Lot. Marami tayong aalalahanin at hindi na natin uulitin. Ano nga yung ating tema ngayon? Paano sila naging aral sa atin ngayon? Kung meron tayong mga pagkukulang noong 2023, pwede nating alalahanin yon para ngayong taon, itumpak na natin. Mahirap ipagsapalaran ang araw ng bukas. Dahil ang araw ng bukas, hindi tayo ang may hawak. Ang Diyos. Ang hawak natin nga lang yung ngayon. Yung mga darating pang mga minuto, hindi na rin natin hawak yan . Dahil ang lahat ng minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, Diyos ang may hawak. Sir Lester, ano-ano ang mga bagay na pwede nating alalahanin sa asawa ni Lot? Number 1 na kagad tayo. Remember her privileges. Letter A. She was privileged in her relationship. Ito pong ating outline ay impluensya ni Joel. O galing kay Di Vega, yung puro P, puro R, puro C, yung mga ganon, para daw madaling tandaan at madali naman talagang tandaan pagka ganon yung outline. Ngayon po, aalalahanin natin kung anong pribilehiyo itong babaeng ito, amen, meron siya. Una, napaka-privilege ng babaeng ito sa kanyang relationship. Okay, akin pong pinag-aralang mabuti kung kailan nag-asawa si Lot. Dahil si Lot, uncle niya si Abraham. Ano ba tawag? Uncle-in-law ba ang tawag kapag asawa na ni Lot? Si Abraham? Uncle-in-law ba tawag doon? Parang ganun, para meron tayong term na binabanggit na accurate ba yon? Tama ba ako doon? Tiyuhin. Sa Tagalog, tiyuhin. Okay na lang, tiyuhin. Okay. Ating alamin muna, kailan ba nag-asawa si Lot? Genesis chapter 12, kung maaalala ninyo, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, lisanin mo ang iyong mga magulang at meron akong ituturong lugar doon ka pupunta. If you remember mga kapatid, Genesis chapter 12, isinama niya si Lot. At walang binanggit sa Biblia sa chapter 12 na may asawa na si Lot. Kaya sa chapter 12, mukhang binata pa si Lot. Chapter 13, nung galing sa Egypt, sila Abraham, chapter 13, verse number 5, ito na yung yung pinagpapalan na si Abraham at saka si Lot.
And ako'y naniniwala mga kapatid, kaya sumagana si Lot dahil kay Abraham. Dahil ang pinangakuan ng Diyos ng blessing, si Abraham. Kaya itong si Lot, nadadamay lang. Kuminsan may nagsasabi, masarap talagang sumama kay pastor. Mga ganun, di ba? Okay, masarap ang pagkain, masarap din ang kinakain nung kasama. Nadamay sa blessing, itong si Lot. And then Genesis chapter 13, verse number 5, and Lot also, yun ang nakalagay, ibig sabihin, binata pa rin. Which went with Abraham, had flocks and herbs and tents. Guminhawa na rin ang buhay. And we know the story, nagkagulo na yung mga tagapag-alaga ng mga susugahan. Kaya sabi ni Abraham bilang tito, pamangkin, dahil nagkakagulo na yung mga mga katulong kung saan magsusuga ng mga hayop, kakagulo na, mas maigi na tayo ay magkahati muna, no? Maghiwalay muna tayo. O pamangkin, eto medyo burol-burol ito. Doon sa gawin doon, medyo patag. Pili ka, ikaw na pumili. Grabe si Abraham, napagbigay, Okay, ikaw na pumili. Kung ano pipiliin mo, kung burol, doon ako sa patag. Kung sa patag, dito lang ako sa mga burol-burol. And we know the story, si Lot ang pinili, yung Sodom and Gomorrah. Okay, eto na po. Eto na po ang istorya. Nung nasa Sodom na itong si Lot, chapter 14 na tayo, biglang sinalakay ng ibang mga hari ang Sodom. Naalala niyan? Tapos biniyag si Lot. At saka yung mga ari-arian niya. At dito natin mababasa mga kapatid, sa chapter 14, kung may asawa na si Lot, o may asawa na si Lot, o wala pa. We know the story. Okay, basahin na natin. Chapter 14, verse number 14. Ipakita muna natin yung preparation na ginawa ni Abraham to rescue Lot. Okay, verse number 14. And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house. How many? 318, and pursued them unto God. Meaning to say, Sir Jaime, ganoon nakayaman si Abraham. Yung bang ang dali-dali niyang mag-organize ng 318. At sabi pa ng Bible, train sa gera. Meron na kagad si Abraham na private army. Sabihin nyo nga po, private army. Akala nyo, yung mga mayor lang, may private army. Akala nyo, yung mga congressman lang. Akala nyo, yung mga senador lang. Akala nyo, yung mayayamang tao lang, may private army. Dito lang ipinapakita mga kapatid, na si Abraham, mayaman na. Kaya na mag-organize ng mga sundalo. Ang tawag PC. Philippine Constabulary. Hindi nyo alam yon. Okay, 318. To make the long story short, na-recover niya si Lot. Verse 16. And he brought back all the goods and also brought again his brother Lot, his goods. Here's the hint. And the woman also and the people. Sabi ng mga scholar, marahil nung magpunta na si Lot o bago pumunta si Lot sa Sodom, nag-asawa na. You see, nung mag-recover, may mga babae na. Ilang babae anak ni Lot? 2. The woman also and the people. Ganito, Lester, yan Gaano ka-privilege itong asawa ni Lot? Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni
Abraham. Yung titignan niya. Marahil na ikukwento rin ni Lot kung sino yung tito niya. Marahil, proud si Lot sa tito niya. Eh di lalo na mga kapatid, nung ma-rescue ni Abraham, sila Lot. Kitang-kita nitong babaeng ito na kinalulugdan ang buhay ni Abraham, yung uncle-in-law niya na sumasa kanya ang Diyos. Pinagtatagumpay si Abraham. Kitang-kita niya ito. Hindi maitatanggi. Mayaman. Dahil nanampalataya sa Diyos, sumunod sa Diyos, pinagpala ng Diyos, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, at kitang-kita ito. Dahil mga kapatid, si Lot, pag-alis ni Abraham, papuntang Cana, kasama na si Lot. Kitang-kita niya, siya ang witness kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Abraham. At sigurado ito mga kapatid na ikwento ni Lot, who is Abraham? Are you with me? E di lalo nga nung nasagip siya, kasi siguro ni Lot, yan ang tito ko. Pinagmamalaki ko. Amen? Parang sinasabing, ito ang tituhil ko. Amen? Ipinagmamalaki. Binago ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Sumusunod sa Diyos. Yan ang tito ko. Amen? Privilege siya. At ito pa mga kapatid, siguradong nasaksihan nila ito. Genesis 14 verse number 20. And blessed be the Most High God. Kasi maraming nasamsam si Abraham, no? Mula doon sa kanilang kalaban, which hath delivered thine enemies unto thy hand. And he gave what? Kay Melchizedek, and he gave him what? Tithes of all. Wala pang batas, si Abraham, nagtatights na. Nakita rin sigurado ito ni Lot. Nakita rin sigurado ito nung asawa ni Lot na itong tito nila nagtatights. Giver. Nagbibigay. Influence. Napaka-privilege nitong babaeng ito. Just imagine, ang tito niya, si Abraham. Meron pong quotation dito, lalo na sa mga scribe natin. Ito po ang sabi, she was privileged to be associated with one of the greatest godly men who ever walked this planet. Okay, tatanungin ko muna kayo. Sino sa kapatid nyo, sino sa kapag-anak nyo, ang proud kayo? Meron ba kayong ganyan? Are you listening? Marahil nanay nyo, marahil tatay nyo, marahil kapatid nyo, marahil kaibigan nyo, marahil classmate nyo, marahil kamag-anak nyo. Pero mga kapatid, mas ibang level ito. Dahil ang pinag-uusapan na dito, si Abraham. Napaka-privilege ng babaeng ito na nasaksihan niya at naging relatives niya, naging uncle-in-law niya, kung yun ang tamang English, si Abraham. Amen? Wow! Tapos ito pa ang sabi ng Bible, James 2:23, ito ang sabi ni James, and the scriptures was fulfilled, which saith, Abraham believed God. Naniwala sa Diyos. Yun lang mga kapatid, yung loved ones natin, pag na-save, tuwang-tuwa na tayo. Yun lang loved ones natin mga kapatid, na save at nagpatuloy, tuwang-tuwa na tayo, proud na tayo. Yun lang tatay natin na ma-save, nagpatuloy, proud na tayo. The Bible tells us, Abraham believed God
and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Gaano ka-close si Abraham sa Diyos? Ganon. Kaibigan na itinuring ng Diyos. Dabarkads. Di ba? Ito si Lot. Ito'y asawa ni Lot. Ang turing ng Diyos, kitang-kita nila yan, ang turing ng Diyos kay Abraham, kaibigan. Ganon kalapit. Privilege na meron siya. Ano pa? Sa asawa niya. Bagamat si Lot, may kapalpakang ginawa na desisyon. Pero sabi ni Peter, sa totoo lang, eto si Lot. 2 Peter 2, verse number 6. Yun lang mga kapatid, bago natin ito puntahan, yung may kapatid ka na pastor, yung may anak ka na pastor, yung may tito ka na pastor, yung may tatay ka na pastor, it's a great privilege. Marami nga sa atin dito nangangarap yung anak nila magpastor, yung asawa nila magpastor. It's a great privilege. Amen? Ganun po. Uncle niya si Abraham. How about Lot? 2 Peter chapter 2, verse number 6. Yung bang kung hahanap ka mga kapatid ng halimbawa, napakalapit lang na makakita ka ng halimbawa. Kung maghahanap ka ng magandang impluensya, nandyan lang yung tito mo. Amen? Hindi yung sa paligid mo, away ng away, wala kang makitang halimbawa. Yung magulang mo, away ng away, hindi ka makakita ng halimbawa. Tuloy ang hinanakit mo sa iyong dibdib. Bakit ba ito ang aking naging magulang? Bakit ba ito ang aking naging pinsan? Yung bang pinsan mo, palalayasin ka bigla sa lote? Yung mga ganon. Abay, napakabait ng kamag-anak mo. Napakabait ng uncle mo. Napakagadli ng uncle mo. Nakukuha niyo po ba yung lamang ng asawa ni Lot sa sitwasyon natin ngayon? Are you with me? Lamang na lamang siya, di po ba? Eh ngayon, punta na nga tayo dito. Mukhang sinasaniban na naman ako eh. 2 Peter 2:6. Sabi dito, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Ano? Ungodly yung atmosphere sa Sodom. Nandun si Lot. Verse number 7. And delivered, ano sabi ni Peter? Just, matuwid, na sino? Si Lot. Bex. When we say bex, yung naiirita, hindi komportable, naiilang. Yun po yung bex eh. Saan siya naiilang? Saan siya naiirita? The filthy conversation of the wicked. Si Lot, nung nasa Sodoma, siya ay naiirita sa mga chismisan. Are you listening? Naiirita si Lot. Saan? Sa mga murahan ng kapitbahay. Si Lot naiirita sa mga sigawan ng mga kantuboy. Si Lot naiirita sa mga corruption sa Sodom. Listen carefully. Si Lot bilang matuwid na tao, hindi niya nai-enjoy yung masasama niyang kapitbahay. Hindi niya nai-enjoy na mayroong matigas ang puso na kapitbahay, ma-pride, hindi mapagmatawad, hindi siya nag-i-enjoy.
Bakit po? Sabi ng Bible, ano po? Siya ay ano po? Matuwid. I do believe nakikita ito ng asawa niya. Wala silang magawa, wala silang nakatire. Pero hindi siya nag-i-enjoy sa ginagawa ng sanlibutan. Irritable siya, naiilang siya. Dahil siya'y matuwid. Verse number 8. For that, righteous man dwelling among them, and seeing and hearing vex his righteous soul. Kailan siya naiirita? From day to day. Yung mga aluman niya, yung mga dayaan, irritable si Lot dyan. Kailan siya nairita? Araw. With their unlawful deeds. Ibang mga transaksyon na dayaan, unlawful. Yung pag-aaway ng kapitbahay, yung mga hatian ng parte, unlawful. Inuusog yung mohon, unlawful. Yung unahan ng mana, unlawful. Unlawful deeds. Yung hindi fair na parte sa mana, unlawful deeds. Sabi nga ng Bible, araw-araw, irritable ang buhay ni Job. Yun po yung privilege na meron itong asawa ni Job. O ni Lot pala, Job ako ng Job. Ni Lot. Yung asawa niya, kitang-kita niya na matuwid ang pamumuhay. Di ba napaka-privilege niya? Napakalamang niya na meron siyang relationship na ganito. Amen? Nako mga kapatid, kung kayo po asawa ni Lot, nako sigurado kayo mga misis, proud kayo sa mister niyo. Ito yung sinasabi sa sa Psalms chapter 1, na hindi umuupo sa upuan ng masama, hindi tumatambay sa tambayan ng masasama. Ito si Job, si Lot eh. Job ako ng Job, Lot. Si Lot. Ito po siya eh. I do believe mga kapatid, ito yung prayer natin sa asawa nating lalaki. Yung mamuhay ng matuwid. Oh, nakaka-proud. Ganon yung asawa niya. Di po ba? Okay. Kaya yun po yung privilege na meron siya. Mamaya, malalaman natin itong mga privilege na ito. Pag-uusapan natin mamaya. Hindi lang sa relationship siya privilege. Ano pa? Sa revelation. Number 2, she was privileged in her revelation. Listen carefully. Isa sa dapat na ipagpasalamat yung mga anak, kung meron kayong magulang na Kristiyano. Privilege, magulang nyo Kristiyano. Kung meron kayong asawang Kristiyano, privilege yan. Kung meron kayong anak na Kristiyano, ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Privilege na meron kang kasama na pupunta sa langit. Meron kang kasama na anak ng Diyos. Iniligtas ni Kristo, binayaran ng kanyang kasalanan, merong tagapagligtas at kayang baguhin ng Diyos ang kanyang buhay. Privilege. Hindi lang sa relationship siya privilege, kung hindi sa revelation. Nakita niya ang mga anghel na pumunta sa Sodom at nasaksihan niya ang kapangyarihan ng anghel. Revelation yun, di po ba? Okay, basahin natin. Genesis chapter 19, verse 11. Ganito po ang sinasabi. And they smote, kasi noong nandun na yung mga anghel sa bahay nila, yung mga bakla, kinakatok. Kasi napugian sila sa mga anghel. Kinakatok. Grabe yung kasamaan, ano? Talagang, sabi ng mga anghel,
Sabi ng mga anghel, wow, jojowain. Sabi ganun. Sabi, hindi siya babarkadahin. Jojowain siya. Kinakatok. Kaya alam nyo, kapag ka itong si Job ay lumalabas, nakikita itong mga ito, yung mga ganon, irritable si Lot dyan. Irritable. And then sabi ng Bible, nung kinakatok, ang ginawa ng anghel, and they smote the men that were at the door of the house with what? Blindness. Kitang-kita ito ng asawa ni Lot. Biglang binulag. Both small, kaliliit pa eh. Ganun na. And great. So they that wearied themselves to find the door. Binulag ng anghel yung mga bongga kaday na kumakatok. Yung mga bata pa. At saka yung may edad na. Aba, hindi naman nanganganak. Dumadami. Dahil sa ano yan? Sa may old sinful nature. Binulag. Sabi siguro ng asawa ni Lot, grabe pala itong mga ito. May power palang mga ito. Kayang bumulag. Kaya ngayon hinahanap nila sa labas yung pintuan namin, di nila na makakita, bulag na eh. Kinakapa nila yung doorknob, di na nila makakapa. Mga bulag na eh. Kitang-kita nila yung kapangyarihan ng mga anghel. And then hindi lang yan mga kapatid, ang kitang-kita ng babaeng ito, ang kapangyarihan ng mga anghel. Narinig din nila yung judgment na ibibigay ng Diyos, yung revelation na ibinigay ng Diyos. Listen carefully. Napaka-privilege niya. Sa kanila lang sinabi ng anghel. Sabihin niyo nga po muna, amen. Sa inyo lang sinasabi na magkakaroon ng rapture. Sa inyo lang sinabi na kapag nanampalataya ka kay Kristo, may buhay na walang hanggang ka at hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Privilege natin yon. Na isang araw pagbalik ni Kristo, alam natin, kukunin niya tayo. Napaka-privilege natin na meron tayong revelation galing sa Diyos. Nung nakaraang dumalo si Kuya Hill, sabi niya, Pastor, kailan ba ibubuhos ng Diyos yung mangkok ng Diyos? Pagkayari ng rapture o bago mag-rapture? Sabi ko kay Kuya Hill, pumili ka. Alam nyo, yung mga mangkok ng puot ng Diyos, ibubuhos yan pag wala na tayo. Church, alam ba natin katotohanan ito? Alam natin. At napaka-pribilehiyo natin dahil alam natin. Sa kanila lang sinabi. Ano ang sabi ng anghel? Genesis 19 verse number 12, and the man said unto Lot, hast thou here any besides? Ala ka na bang kasama dito? Son-in-law. Wala ka na bang mga son-in-law dito? Thy son, may mga anak ka pa ba dito? Thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. Alisin mo na sila dito. Habang nagtuturo ang anghel, nagbibigay ng instruction, I do believe, naririnig ito ng asawa. Lot, may son-in-law ka ba? May mga anak ka bang babae dito? Meron ka pa bang gustong isama? Malis na kayo dito. Bakit? Verse 13. For we will destroy this place. Wawasakin namin ito. Because the cry of them is wax great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. Alam mo, Lot, kaya kami sinugo ng Diyos dito, itong Sodom
wawasakin na namin ito. Binigyan kami ng power ng Diyos para wasakin ito. What a revelation, what a privilege ang meron ang babaeng ito. Rinig na rinig niya yung malinaw na instruction ng anghel. Ngayon po, naalala na natin yon. Privilege ba siya bilang asawa ni Lot? Say amen. Privilege sa relationship, privilege saan? Revelation. Ngayon, hindi lang yun mga kapatid ang aalalahanin natin ngayong umaga, yung privilege na meron siya. Aalalahanin din natin, another P, ang kanyang problema. Remember her problems. Ano yung problem niya mga kapatid? Ang problem niya, yung kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kanyang privilege na makita si Abraham na friend of God, sa kabila ng privilege na makita ang kanyang asawa righteous, sa kabila ng marinig niya ang revelation ng Diyos, sabihin niyo nga po, sinayang lang niya. Sabihin niyo nga po, walang effect. Bakit po? Ang dahilan, puso niya. Church, kahit ilang linggo pa tayong magsimba dito at marinig ang preaching, pag hindi handa ang puso natin, sayang, walang effect. Kahit pa napakagodly ng kasama mo sa bahay, kahit ang linaw-linaw pa ng turo sa Sunday school, kahit alliteration pa ang preaching na madaling tandaan, if our heart is not ready sa salita ng Diyos, babanda lang yan. Naalala niyo po ba na merong 4 na klase ng puso ng tao? Anong gusto ng Diyos? Good ground. Yung madaling mag-penetrate ang salita ng Diyos, tutubo at magkakabunga. Ito problema niya. Nakikita lang niya, pero wala sa puso. Nasa utak lang niya, pero wala saan? Sa puso. Nasayang ang testimony ni Abraham. Nasayang ang testimony ng asawa niya. Nasayang yung revelation ng mga anghel. Hindi pala niya pinapaniwalaan. Are you listening? Bilang pastor nyo, ayokong masayang itong 2024 na hindi tayo lalago, na hindi tayo maglilingkod, na wala tayong dadalhin, na mayroong eternal value dito sa lupa. Di ba, may sinayang niya yung mga privilege na meron siya? Hindi pala siya naniniwala. Naririnig yung tithes. Pero mas pinapaliwalaan pa si Soriano. Merong nag-post na ganyan eh. Soriano, tingnan niyo ang pastor oh. Kapag 1 million ang membro, magkano tithes nun? O di mo, walang kahirap-hirap yung pastor, may 100,000. Ganun sabi. Sumagot ako, yung sinasabi ni Soriano, hindi ganun ang simbahan natin. Sabi ko sa kanya, ang pera ng church, ibili na ng lote, pinatayo ng building.
Ang pera ng church, ibinili ng bigas during pandemic at isa ka sa nagbigyan. Mamaya magre-report ang ACAD kung saan napupunta ang pera ng church. Naririnig. Pero hindi pala naniniwala. Sayang. Kaya nga mga kapatid, ito magandang simula ng taon eh. Huwag na tayong magsayang ng mga bagay na kaya naman natin sa biyaya ng Diyos na hindi masayang. Are you with me? His grace is sufficient for us. Sabi ni Paul, hindi ko sinayang ang biyaya ng Diyos. Hindi ko sinayang. His unbelief or her unbelief or disbelief. Sabi ng Genesis 19 verse number 17, napakaliwanag ng instruction ng anghel. Nakita naman niya na si Abraham kaya ibiniles dahil sumusunod. Nakita naman niya si Lot kaya binibless dahil sumunod. Kitang-kita niya yun eh. Pero ito problema niya. Verse number 17. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Look not behind thee. Huwag na kayong lilingon. Neither stay thou in all the plain. Huwag na kayo magstay dyan sa plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Punta doon sa mountain, huwag na kayo magstay dyan. Kasi ano po, makukonsume kayo, masusunog kayo. And then, verse 24, nangyari yung sinabi ng anghel. Pag sinabi na ng anghel, mangyayari talaga yun. Pag sinabi ng Bible, mangyayari na talaga yun. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. Nangyari. Verse 25, and he overthrew the cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. Ito nangyari. Verse 26, but his wife looked back. Hindi sumunod. Hindi naniwala. Narinig. From behind him. And she became a pillar of what? Salt. Naging haliging asin. Listen carefully. Pag sinabi na ng Diyos, huwag na nating questionin. Gagawin ng Diyos yun. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan na natin. Kasi gagawin ng Diyos yun. Ito sabi ng Bible eh. Proverbs 13 verse 15. Good understanding, binibigyan ng ano po, ng pabor. Kasi napakadaling umunawa nito. Bibigyan kita ng favor. Sabi ng Diyos yun, but the way of transgressor is what? Hard. Ang hirap umunawa. Matigas ang puso. Ganon yung asawa ni Lot. Ang tigas. Good testimony, pang! Privilege ng revelation, ang tigas. Gumaganon lang. Hindi tumatalaw. But good understanding, give it what? Favor. Kaya itong si Abraham, may pabor ang Diyos. Itong si Lot, may pabor ang Diyos. Si Joseph the dreamer, may pabor ang Diyos. Bakit? Good understanding, madaling umunawa. Another problema niya ng babaeng ito, yung ano po, focus. Nadaya siya ng kanyang ano po, pinukosan. Ako, natutuwa ako dito sa natuklasan ko.
Basahin natin yung natuklasan ko. Genesis 19 verse 1. Ito po yung natuklasan ko sa Biblia. And there came two angels to Sodom at even. And Lot sat in the gate. Sir Jaime, saan nakaupo si Lot? Sa gate of Sodom. And Lot seeing them rose up to meet them, yung mga anghel yon, and he bound himself with his face toward the ground. Ito po yung aking napag-aralan. Si Lot, nakaupo doon sa gate. Alam niyo po ba, na kapag ikaw ay nasa gate, mayaman ka? Dahil sa mga gate tong araw, doon nagkakaroon ng kalakalan. At hindi lang ikaw basta mayaman. Kilala kang tao doon sa syudad na yon. Ibig sabihin, itong si Lot, nung namumuhay niya siya sa Sodom, pinagpala, mayaman. Pastor, anong ebidensya mo na mayaman si Lot? Balikan natin ang virtuous woman. Di ba ang virtuous woman mayaman? Sabi ng Bible, tatawanan lang ng virtuous woman yung kinabukasan. Handa siya. Meron siyang ipon. O, puntahan natin. Proverbs 31:23. Her husband is known in the gates. Di ba? Yung asawa ng virtuous woman, kilala sa gates. Mayaman. Meaning to say, mga kapatid, itong si Lot, mayaman. Kaya itong babaeng ito, ang napukosan na niya, yung yaman, yung kumita ng pera, yung magnegosyo, yung magtrabaho, yung i-multiply ang pera. Kaya nung sabi ng anghel, huwag na kayong lilingon. Bakit lumingon? Nanghihinayang sa bahay na mansyon, nasusunugin na. Nanghihinayang sa kotse na 4x4. Nanghihinayang saan? Sa refrigerator na 7 ang pinto. Nanghihinayang, are you with me? Sa plancha na kapag iniwanan mo, natatanggal na yung saksak para hindi masunog ang bahay. Nanghihinayang doon sa aircon na pagpasok mo, nag-on na kagad. Nadaya siya ng ng kanyang focus. Sabi niya, habang tumatakbo siyang ganon, nako yung Rolex, naiiwan. Nako yung LV ko na bag, naiiwan. Nako yung Hermes ko na wallet, naiiwan. Biglaan eh. Nako yung titulo ng lupa, naiiwan. Nako yung mga kumari ko, yung kasosyalan ko, naiiwan. Nako yung JBL ko na speaker, naiiwan. Nako yung sapatos ko na 12 inches yung takong, naiiwan. Nako, yung extension ng pilik mata ko, naiwan. Nako, yung pangguhit ng kilay ko, naiwan. Kakabili ko pa lang naman yon. Nako, yung curved TV ko na 105 inches, naiwan. Yung PSP ng anak ko, kabibili pa na iwan. Are you listening? Ang naging mahalaga sa kanya, yung pagpapala
kesa sa nagpala sa kanya. Sabi na ng anghel, huwag ka lang lumingon. Pero dahil sa mga naiwan, lumingon. Kaya alam niyo si Lot, lumingon ba? Hindi. Masunurin talaga sa Diyos eh. Hindi lumingon si Lot. Tsaka yung mga anak niya hindi lumingon. Baka na-mentor na itong mga ito eh. Pero yung misis niya talaga, wala talagang talab, ano? Walang talab. Tigas ng puso. Ganda ng quotation. Nak. Her body was out of Sodom, but her heart was still there. Amen. Nandito siya, present nandito. O kaya tayo, pero wala dito yung puso. Naiwan kung saan siya nakapokus. Naiwan. Ito nakakalungkot. Alin pa ang alalahanin natin sa kanya? Remember her punishment. It was sudden. Alam niyo po ba yung kasabihan natin, pag puno na ang salop, Fernando po yan, di ba? Dapat nang kalusin. Ako'y naniniwala mga kapatid, sobrang privilege niya, pero binaliwala niya. Napuno na ang Diyos sa kanya. Sabi sa Proverbs 19 verse number 1, He that being often reproved, yung laging nire-rebuke, laging ikinukorek ng Diyos, hardeneth his neck, matigas pa rin ang kanyang liig o ang kanyang puso, tinitigasan niya, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Alam niyo, nakakakilabot itong sinabi ng Panginoon eh. Church, bilangin natin, sa mali nating ginagawa, nakakailang rebuke na Diyos. Sa mali nating ginagawa, nakakailang correction na ang Diyos. Mahirap mangyari itong suddenly be destroyed. At ang nakalagay sa Bible, without remedy. Ito nakakalungkot mga kapatid. Baka bigyan ka ng Diyos ng isang sakit na hindi ka na gagaling. Baka bigyan ka ng Diyos ng isang aksidente na hindi ka na gagaling. Huwag nawang mangyari. Lord, biyayaan niyo pa kami. Amen? Sabi ng Diyos siguro dito sa asawa ni Lot, babae, walang pangalan kaya hindi natin mabanggit pangalan Babae, abi, ang dami mong inaksaya. Ibinigay ko ng tito sa'yo si Abraham. Nakita mo yung pagsunod ng isa. Baliwala sa'yo. Binigyan na kita ng asawang matino. Kumisan niya, mapalad nga itong babaeng ito. Kumisan, asawa natin, di matino Are you with me? Kumisan lang naman. Hindi naman madalas. Amen? Kasi si Lot, araw-araw matino di po ba? Babae, binigyan kita ng asawang lalaki na matino araw-araw. Walang sumpong. Amen? Araw-araw walang sumpong yan. Pinadalahan kita ng anghel. Kita mo naman yung powers ng mga anghel. Pero sinayang mo. Wala na akong magagawa sa'yo. At yung gagawin ko sa'yo, suddenly and without remedy. Numbers 32 verse 23. But if ye will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Basahin ko po sa Tagalog. Request ito ni Kuya Hill. Pastor, magtagalog din po kayo ng verse. Ito po yon. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi,
magkakasala kayo laban sa Diyos. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Tanong ko, Sir Jaime, mayroon bang libre na kasalanan? Wala. Lahat ng kasalanan, may ano po? Sabihin nyo nga po, bayad. Sabi ng Panginoon, sin will find you out. Another Tagalog, hahanapin ka ng kasalanan mo. Hahabulin ka ng ano po, ng kasalanan mo. Kaya kung gusto mong walang humahabol sa'yo, tulungan tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Wala pong kasalanan na libre. And then, yung punishment niya, settled. No seconds chance. Wala na. Settled. Yun na yun. Kumbaga, puno na talagang salop. Wala na. Wala nang bukas pa. Wala nang minuto pa na ibibigay ako sa'yo. Settled na ito. Sabi ng Bible, Genesis 19:26, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Biglang gano'n na lang, naging haliging asina. Settled. Alam niyo po, nakalagay sa Bible, Luke 9:62, ito ang sabi ng Panginoon, and Jesus said unto him, no man, wala daw ni isa mang Kristiyano o tao, having put his hand to the plow, o doon sa ano yan, Jaime? Sa araro, yung bang ilalagay mo ng kamay mo sa araro, and looking back. Meron ba kayo nakita nag-aararo na kaganon? Walang ganon, ano? Kailangan na gano'n lang para diretsyo. And looking back is fit for the kingdom of God. Yung palingon-lingon, sabi ng Panginoon, hindi yan fit, hindi yan karapat-dapat sa aking kaharian. No turning back. Ngayong 2024, no turning back. Tuloy lang. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe natin ngayong linggong ito para maalala natin itong nangyaring ito. Nang sa gayon, makatulong at maging aral ito sa buhay natin ngayon kung papaano tayo ngayon mamumuhay ngayong 2024. Salamat Panginoon, mayroon kaming inalala na konkretong halimbawa na babaunin ngayong taong ito. Na Panginoon, tulungan at gabayan niyo po kami na kami ay magpatuloy na masigla, masaya, namumuhay sa inyong kalooban. Ang aming puso ay good ground sa inyong salita. Magpatuloy sa biyaya ninyo hanggang matagpos namin kung kami ay inyo pang bibiyayaan ng panahon, ng taon, matagpos namin ang taon na ito. Amen? Na sumusulong at hindi na lumilingon. Amen? Okay. Magbulay-bulay tayo ngayon. Ngayong umaga, tulungan tayo ng Panginoon Lord. Tulungan niyo po kami na maging fit sa inyong gawain. Make a commitment this morning. Amen, before God. Tulungan tayo ng Diyos. Kasi mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, gagawin na niya yun. Amen? Baka itong warning na ito, huli na ito eh. Gagawin ng Diyos yan. Kaya tulungan tayo ngayon ng Panginoon na Lord. Make a commitment, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa totoo lang po, Panginoon, sawang-sawa na kami sa buhay na ganito. Sa totoo lang, Panginoon, deep inside, hindi talaga kami nag-i-enjoy. Katulad ni Lot, hindi kami nag-i-enjoy sa mga ganyan. Are you with me? Kaya palayain niyo kami, Panginoon, ngayon. Nang kami, Panginoon, ay sagana ng magpatuloy sa inyong kalooban. Tumayo tayong lahat at gagawa tayo ngayon ng commitment sa Panginoon. Yung bang genuine commitment,
Yun bang maikipagligid tayo sa Panginoon? Isipin natin mga kapatid yung privilege na meron tayo. Yung revelation from God. Yung meron tayong church. Meron tayong pastor. Meron tayong kapatiran. Meron tayong mga halimbawa na nakikita. Bagamat katulad ni Abraham, hindi naman siya perfect. Pero yung kanyang devotion sa Diyos, bagamat si Lot ay hindi rin perfect, yung kanyang devotion sa Diyos ay mas marami kaysa sa kanyang mga pagkakamali. Katulad din ni Abraham. Tunay nga na maraming pagkakamali si Abraham, pero mas marami ang pamumuhay niya sa kalooban ng Diyos. Church, make a commitment before the Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag nang magsayang ng inyong mga salita. Huwag na kaming magsayang, Panginoon, ng mga privileges na meron kami. Huwag na kaming magsayang ng mga mensahe ninyo. Tulungan mo kami, Panginoon, humawak uli sa araro. Help us, Lord. At ang araro, Panginoon, ay hawakan namin at magpatuloy kaming mag-araros sa inyong kaharian. Tulungan mo rin kami, Panginoon, sa aming mga focus. Na-auto-focus kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ibalik ang aming focus sa inyo. Church, you kneel down and pray. Make a commitment before the Lord. Good understanding, binibigyan ng Diyos ng pabor. Pero yung gawin ng masama, matigas ang puso. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe ngayong taon, unang linggo. Salamat sa paalala. Salamat dahil nais niyo, Panginoon, na maging aral sa amin ang mga Old Testament character. Salamat, Panginoon, dahil narito kami ngayon, punong-puno ng pribilehiyo galing sa inyo. Panginoon, sa totoo lang, ang kailangan namin ay pabor. Ang kailangan namin ay awa. Ang kailangan namin, Panginoon, ay healing galing sa inyo. At yun ay binibigay nyo bilang pabor sa amin. Kaya, Panginoon, yung puso namin, palambutin ninyo. Nang sa gayon, Panginoon, dumaloy sa buhay namin ang pabor na nagmumula sa inyo. Hindi imposible, Panginoon, ang pabor nyo, complete healing. Hindi imposible, Panginoon, ang inyong pabor na ibibigay sa amin ay good relationship. Hindi imposible, Panginoon, na ibibigay inyong pabor sa amin ay pagpapala dito sa lupa. Hindi imposible, Panginoon, ang ibigay inyong pabor sa amin, Panginoon, ay kaluwagan sa buhay. Hindi imposible, Panginoon, na ibigay inyong pabor sa amin ay magsipagtino ang aming mga anak. Hindi imposible, Panginoon, ang inyong pabor na ibigay sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, ay buhay at kalakasan. Hindi imposible, Panginoon, na ipabor na ipagkaloob nyo sa amin, Panginoon, ay matiwasay, mapayapa, punong-puno na pag-ibig na pamumuhay. We need your favor, O God. That's why we need to open our heart to your word, to your correction, at ipamuhay ito. Panginoon, kung meron pa kaming babayaran na kasalanan, Panginoon, nagsusumamo kami, Panginoon,
Huwag po yung malakas na palo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.